Magandang umaga mga doy at mga day. So for today's video po, tatalakayin po natin paano mag-alaga ng crayfish na mas matipid po. So sightseeing muna tayo dito sa ating backyard. Meron pong mga manok, native po yan sa labas. Mga layaw po yan sa Ilonggo ang tawag. So ang sarap po ng buhay sa probinsya. Libre po ang lahat. Basta masipag ka lang. So ngayong hapon po maghahanap tayo ng uulamin. So naisip ko po mamingwit pa tayo ang ulam ngayong gabi. Sa probinsya po, kapag nagutom po kayo, kasalanan nyo po talaga yun kasi meaning po nun, either tamad kayo o wala po talaga kayong diskarte sa buhay. So ano kayong mahuli natin ngayon? So medyo malaki siguro to. O iya. Ayan po, hito po yung nahuli natin. So masarap po itong ulamin. So comment mo kayo kung anong masarap na luto sa ating hito. Ayan, ang laki. Let's go mga doy at mga day. Ito po ang ating crayfish plus tilapia and hydroponics, no electricity setup. Ang crayfish pan po, linagyan natin ng driftwood, mga dahon, buhangin, at water lettuce po. At mayroon po mga halamang tubig upang mas matagal po bumaho at mag-rise yung ammonia level ng tubig. At mas mabilis po lumaki yung mga crayfish pag ganito po ang setup. Natural lang po at hindi po sila sakitin at marami silang makakain. Ating hydroponics naman, pechay po yung tanim natin dito. Pwede po siyang ipakain sa ating crayfish, sa ating manok. At syempre po, pwede po siyang maging ulam. Ang maduming tubig na mayaman sa nitrogen at ammonia ay dinadala ng ating solar water pump pataas dito sa ating hydroponics. Dito na siya mag-start na ipaprocess ng mga microbiome upang maging good ulit ang quality ng ating tubig. At syempre, nakikita nyo po ang taba po ng ating mga pichay dahil po yan sa nitrogen. Paborito po ng mga halaman ang nitrogen. Pagkatapos po ma-process at malinis na po yung tubig, mahulog po yan dito sa ating charcoal filter upang matanggal po talaga yung mga toxic sa tubig. At pagkatapos, mahuhulog na dito sa ating crayfish pond. Pati po yung ating aerator, solar po, upang wala po tayong malaking gasto sa kuryente. Pagkatapos po niyan, mahuhulog na po ang tubig dito sa ating fish pond. So naisip mo, paikot-ikot lang pala yung tubig dito, parang ikaw, pinaikot-ikot lang niya. Uy, joke lang yun baka malay mo, totoo pala yun. Sana hindi naman. At ayun na nga po, na-explain ko na pa yung simple na proseso ng ating setup. So punta naman po tayo sa disadvantage at advantage ng setup na ito. Disadvantage mo nito, kapag makulimlim po ang panahon at walang araw, pipilitan po kayong gumamit ng mga battery or kaya mga power bank. Advantage po ng setup na ito, self-sustaining po siya. Pagkatapos, hindi ka na masyadong nagwa-water change. So 7 months na hindi nagwa-water change ang setup na ito. Nag-a-add na lang ako ng tubig if mababa na yung level dahil naiinitan po ito, mag-evaporate po yung tubig. So survey na lang tayo sa ating mga solar. So ayun guys, na-share ko na sa inyo yung aking setup. So if nagustuhan nyo, pwede nyo pong gayahin. Pero if di po nag-work sa inyong mga space po or sa inyong lugar diyan, okay lang po.
kasi may kanya-kanya po tayong paraan. Ang importante po kung ano po ang the best at ano yung nakakatipid tayo sa pag-aalaga ng crayfish. At kung nagustuhan mo po ang video natin, can I get a like, comment at subscribe po sa ating YouTube channel. Bago lang po ako dito, so I need your support. At marami pa po tayong i-upload ng mga video na magiging educational po sa atin at sa ating pag-aalaga ng crayfish. So marami po akong mga hayop dito na alaga upang i-share ko po yung mga experiences ko sa pag-alaga ng mga livestock. So thank you po at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!